bangis. Tahimik ang gabi sa Barangay San Tomas, pero sa dulo ng kalsadang patag pa lang ang simento, may liwanag na kakaiba. Malalaking ilaw ng construction site na parang mga matang nagmamasid. Sa gitna ng lupaing iyon, itinayo ang isang malapalasyong mansyon. Pag-aari daw ng bagong halal na kongresista na si Saldimo. Isang pangalang kinakatakutan pero kinikilala ng lahat. Uy, loko! Sabat ni Bryce, ang foreman, habang pinupunasan ng pawis. Kung ganito kalaki ang Bahay ko, hindi na ako lalabas. Pero si Saldimo, gusto pa raw ng mas mataas na pader. Baka silipin daw ng may hirap eh. Ano ka ba? Basta tayo trabaho lang. Sagot ni Henry, ang engineer. Mas marami tayong makukuha kung matapos agad. Huwag mo lang alalahanin ang multo-multo na sinasabi rito ng mga tao. Napatingin si Bryce sa madilim na bahagi ng lupa. Hindi multo yun, pre. May nakita akong pusa kagabi, pero walang buntot. Tapos naglalakad pakyat ng poste na parang tao. Tumawa si Henry, pero ramdam ang kaba. Ay, 12:00 na. Siguro gutom ka lang. Tara, inom tayo sa kanto mamaya. O pwede rin namang kasino. Habang naglalakad sila pa uwi, dumaan sila sa likod ng mansyon kung saan hindi pa tapos ang hukay ng septic tank. Biglang humangin, malamig at sumingit sa tenga ni Henry ang mahinang bulong. Huwag kang magnanakaw. Napalingon siya pero wala namang tao. Ngunit sa lupa may mga bakas ng paa na parang tao pero may matutulis na kuko. Kinabukasan, dumating si Saldimo. Nakabarong, nakasombrero at may kasamang mga bodyguards. Oh, Engineer Henry, Sigaw niya. bakit parang mabagal? Ayokong abutin ako ng eleksyon bago matapos tong bahay. Ngumiti si Henry, pilit na kinakalmang sarili. Ay sir, ginagawa po namin ang lahat pero may mga lugar pong walang pero. Dagdag niyo mga tao. At kung kulang ang materyales, kumuha kayo sa project sa kalsada. Ako bahala sa papeles. Galit na sagot ni Saldimo. Nagkatinginan sina Henry at Bryce. Alam nilang ibig sabihin nun. Pandaraya. Kukunin ng semento at bakal mula sa proyekto ng gobyerno para gamitin sa mansyon. Pagdating ng gabi, habang iniinspeksyon ni Henry ang basement, narinig niya ulit ang bulong. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. Nilakasan niya ang loob at sinundan ng boses. Dinala siya sa gilid ng hukay kung saan nakabaon ang lumang kahoy. Nang hukayin niya ng bahagya, may lumitaw na bungo ng tao. Napaatras siya at nanginginig. Bryce! Bryce! Sigaw niya, pero walang sumagot. Nagdilim ang ilaw. Sa likod niya, may aninong dumaan. Humugong ang mga hangin at parang may mga kuko na kumalabit sa kanyang balikat. Huwag ka magnakaw. Sumigaw si Henry pero nalunod sa ugong ng generator. Kinabukasan, natagpuan lang ng mga trabahador ang helmet niya, nakabitin sa pako, at ang cellphone na nagre-record pa. Sa video, maririnig ang tinig ni Henry. Hingal, takot, tapos isang sigaw na biglang naputol. Sa huling frame, may itim na aninong gumagapang sa kisame. Para itong may pakpak. Kinabukasan, napuno ng tanong ang buong site. Oh, si Engineer! Tanong ng isa. Baka umuwi lang yun. Oh, hindi! Di yun aalis nang walang paalam.
Sagot ni Bryce. May iniwan pang plano sa mesa oh. Dumating si Saldi, iritado. Ayoko ng ganyang usapan. Kung ayaw nyo magtrabaho, papalitan ko kayo. Tahimik lamang si Bryce pero ramdam niya ang kaba. Habang sinusunod ang utos ni Saldi, napansin niyang bumubuka ang simento sa sahig. Parang may gumagalaw sa ilalim. Sa hangin, sumingit muli ang bulong. Huwag kang magnanakaw. At doon, nagsimula ang kababalaghan sa mansyon ni Congressman Saldi Mo. Ang bahay na itinatayo sa kasalanan at binabantayan ng nilalang na naghihiganti. Makalipas ang 3 gabi mula nang nawala si Henry, nanatiling tahimik ang construction site. Pero ang katahimikan ay parang bagyong naghihintay lang ng tamang oras para sumabog. Habang nagkakape si Bryce, napansin niyang kakaunti na lang ang mga trabahador. Marami na raw ang nagpaalam. Ayaw na raw bumalik sa lugar na iyon. Mga duwag, sabi niya habang sinisilip ang hukay ng basement. Kahit anong kwento pa yan, trabaho pa rin to eh. Loko ka pre, sabat ng kapatid niyang si Joey, isa sa mga karpintero. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng mga tao? Si Engineer Henry daw, may nakitang anino bago nawala. Dagdag pa nito. Anino? Baka tinakot lang kayo ng mga yan, sagot ni Bryce sabay iling. Walang multo dito brother. May nagtatago lang siguro ng mga materyales, kaya hahanapin ko sa basement mamaya. Pagsapit ng gabi, umalis ang mga tao ng maaga. Naiwan si Bryce para mag-inspeksyon. Nakaupo siya sa harap ng plano habang tumatama ang ilaw ng bumbilya sa mukha niya. Sa tabi ng mesa, naroon ang martilyong paborito niya. May marka pa ng pangalan niya sa hawakan. Bago bumaba ng basement, narinig niyang may naglalakad sa itaas ng scaffolding. Mabigat, mabagal, parang nakalubog sa putik ang mga paa. Joey, ikaw ba yan? Sigaw niya. Kung mananakot ka, malilintikan ka sa akin mamaya. Walang sumagot. Huminga siya ng malalim, saka bumaba sa hagdan papuntang basement. Amoy bakal at semento ang hangin. Sa ilalim, ang liwanag ng bumbilya ay mahina. Nag-flicker pa ito. Doon niya narinig ang tunog. Parang tinatadyakan ng pader mula sa loob ng lupa. Hoy! Sigaw niya habang hawak ang martilyo. May tao ba dyan? Ngunit tahimik. Biglang may bumagsak. Isang lumang plano ng gusali na basa ng dugo. Lumapit si Bryce, nanginginig ang kamay. Nang tingnan niya ang papel, may mga salita na parang isinulat gamit ang dugo. Huwag kang magnakaw. Umatras siya at nang tumingala, may nakita siyang anino sa dulo ng basement. Tao ang hugis, pero walang ulo. Diyos ko! Bulong niya sabay atras. Lumapit ang anino. Mabilis. Huminto sa harap niya. Malamig ang hangin. At ang ilaw ay tuluyang namatay. Sa dilim, narinig niya ang boses ni Henry. Mahina. Putol-putol. Bryce! Huwag mong sundan. Huwag mong Bago pa niya matapos marinig, may malamig na kamay na tumukod sa balikat niya. Sumigaw siya, pero nalunod sa sarili niyang dugo. Kinabukasan, nagulat ang mga trabahador nang makitang bukas ang pinto ng basement. Sa loob, nagkalat ang mga punit na plano. At sa sahig, may martilyong puno ng dugo.
wala si Bryce. Sinubukan ni Joey hanapin ang kapatid, pero sa halip na tao, isang maliit na buto ng daliri lang ang nakita niya sa gilid ng hukay. Nang dumating si Congressman Saldi, nagalit siya. Ano ba to? Puro problema. Isa lang gusto ko, tapusin nyo ng bahay. Sir, Sabi ni Joey, nanginginig. may nangyari pong kakaiba. Lahat ng nawawala dito sa basement huling nakikita. Tumigil ka dyan! Sigaw ni Saldi. Walang aswang! Kung ayaw nyo magtrabaho, papalitan ko kayong lahat. Ngunit bago siya umalis, nilapitan siya ni Joey at pinakita ang CCTV. Sa footage, makikita si Bryce na bumaba ng basement. Ilang segundo pa lang, may itim na aninong sumunod sa kanya. Isang lalaking walang ulo, nakatungo at tila nakangiti, kahit wala siyang mukha. Pagkatapos nun, namatay ang kamera. Sa labas ng mansyon, umihip ang malamig na hangin. Ang mga trabahador ay nagtakbuhan palabas. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa mismong basement, maririnig ang mahinang tinig. Parang tumatawa, parang umiiyak. Huwag kang magnakaw. Matapos ang 6 na buwang konstruksyon, natapos din ang mansyon ni Congressman Saldimo. Puting-puti ang labas, may marmol na sahig at kristal sa bawat chandelier. Pero sa likod ng karangyaan, may kakaibang amoy na parang bulok na karne na hindi matanggal kahit anong linis. "Sir," sabi ni Mara, ang sekretarya, habang inaabot ang mga dokumento. "Parang may mga mali po sa kontrata. Hindi po kasi nagtutugma yung sa actual projects at saka yung nangyayari. May mga kulang po sa pirma." Sambit nito. Hindi mo trabaho magtanong, okay? Malamig na tugon ni Saldi. Ikaw ay taga-kape ko lang at taga-type. Sige, umalis ka dyan. Ngumiti si Mara. Pilit, pero alam niyang may tinatagong amo. Lalo na nang isang gabi, matapos magpa-party si Saldi, may folder na inabot sa kanya ang isang lasing na staff. Naglalaman ng mga dokumento ng overpriced projects, dummy accounts at checking pinapirmahan sa ilalim ng ibang pangalan. Kinabukasan, pumasok si Mara sa opisina ni Saldi. Nakasuot siya ng itim na dress, halatang handa sa laban. "Sir," sabi niya, "alam ko na lahat ng proyekto dito sa distrito nyo. Ginagamit nyo lahat sa mansyon na to. Kung ayaw nyo tong lumabas, gusto ko ng 5 milyon. Tahimik si Saldi. Tumingin sa bintana. Alam mo, Mara, Wika niya habang mababa ang tinig. marami ang tao ang biglang nawawala kapag sobrang madaldal. Ngunit hindi natinag si Mara. "Hindi niyo ako matatakot. Alam ko kung anong ginagawa niyo." Ngumiti lamang si Saldi, saka tumawag sa intercom. Tony, ihatid mo si Mara sa basement. May papakita ko sa kanya. Habang naglalakad pababa sa hagdan, napansin ni Mara na masyadong malamig ang hangin. Ang mga ilaw ay mahihinang bumbilya na nanginginig ang sindi. "Sir, ba't dito?" tanong niya. "Dito ko nilalagay ang mga sikreto," sagot ni Saldi sabay ngisi. Ngunit bago pa siya makasigaw, may narinig silang kaluskos mula sa dulo ng basement. Parang may humihinga. Parang mabigat, basag at gutom. Tony, ikaw ba yan? Tanong ni Saldi. Tony! Walang sumagot. Tanging mga yapak ng basa ang naririnig palapit sa kanila. "Sir," mahina ang boses ni Mara, "may tao po sa likod natin."
Paglingon nila, may itim na anino sa dulo. Mahaba ang kuko at walang ulo. Huwag kang magnakaw. Bulong nito. Sumigaw si Mara at tumakbo paakyat. Pero nadulasagdan. Nang lingunin ni Saldi, nakita niyang hinihila ito ng nilalang papasok sa dilim. Sumigaw si Mara ng huling beses, pero nawala ang boses niya sa halakhak ng halimaw. Kinabukasan, nakita ng kasambahay ang sapatos ni Mara sa harap ng basement at mga bakas nito ay puro dugo. Nang buksan ni Saldi ang pinto, nakasulat sa dingding na pula, "Huwag kang magnakaw." Doon niya unang naramdaman ang takot. Tinawag niya ang mga pulis, pero nang dumating ang mga investigador, walang nakitang dugo o mensahe. Parang naglaho ang lahat. Siguro, prank lang ng mga tauhan nyo to, sir. Sabi ng pulis. Ngunit sa loob ng bahay, patuloy ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing gabi, maririnig ang mga yabag na pababa sa basement kahit sarado ang pinto. Ang mga ilaw kusa raw nagbubukas tuwing alas 12. At sa CCTV, sa opisina ni Saldi, may itim na anino sa likod ng kanyang upuan. Parang babae, nakayuko, duguan, at may boses na pabulong. "Huwag kang magnakaw." Kinabukasan, ibinalita sa radyo ang pagkawala ni Mara. Isa na namang empleyado sa mansyon ni congressman mo ang misteryosong nawawala. Sabi ng reporter. Ang mansyon sa San Tomas ay sinasabing sinumpa. Habang pinapakinggan iyon, nakatingin si Saldi sa salamin. Sa likod niya, saglit lumitaw ang babaeng walang mukha. Nakangiti. Matapos ang pagkawala ni Mara, halos araw-araw ay tahimik sa mansyon. Pero sa labas, sa mismong garahe, may isa pang nakakaramdam ng kakaiba. Si Tony, ang matagal ng driver ni Congressman Saldi. Gabi-gabi, habang naghihintay sa kotse, lagi niyang napapansin ang itim na anino sa rearview mirror. Una, akala niya ay sarili lang niyang refleksyon. Pero habang tumatagal, napapansin niyang nakangiti ito. Kahit siya mismo ay seryoso ang mukha. Loko! Sabi niya sa sarili habang nag-a-adjust ng salamin. Ay, siguro pagod lang to. O baka multo lang ng traffic. Dagdag pa nito. Pero isang gabi, habang nakaparada sa labas ng gate ng mansyon, may narinig siyang mahina pero malinaw na iyak ng babae. Galing sa loob ng sasakyan. Napalingon siya sa likod, ngunit walang tao. Bumukas ang radyo kahit patay ang makina. Tumunog ang isang boses na garalgal. "Ibalik mo ang pera ng mga tao." Pinatay niya ang radyo, nanginginig. Wala akong kinalaman dyan. Si congressman ang may pera, wala ako. Sigaw niya. Ngunit sa rearview mirror, lumitaw ang isang babaeng duguan. Nakaupo sa likod ng sasakyan. Nakayuko at humihinga ng malalim. Lumapit ang ulo nito sa balikat niya. Saka pabulong na sinabi, "Hindi lang siya ang magnanakaw." Sumigaw si Tony at tumakbo palabas. Pero parang may humahawak sa kanyang leeg mula sa loob. Nang umaga, nakita ng mga tanod ang kotse sa gilid ng kalsada. Sarado pa rin ang pinto, pero wala na si Tony. Tinawag ng pulis si Saldi upang imbestigahan. Sir, Sabi ng isang investigador, ang kotse niyo po kahapon natagpuan sa highway. Wala na ang driver ninyo pero ito po. ipinakita niya ang larawan ng hood.
Doon nakasulat sa dugo, ibalik mo ang pera ng tao. Namutla si Saldi. Sino gagawa niyan? Tanong niya. Galit at nanginginig ang boses. Hindi namin alam sir, pero Ayon sa forensic team natin, hindi dugo ng tao. Parang dugo ito ng hayop. Malamig, maitim at amoy bulok na. Hindi na nakapagsalita si Saldi. Pag alis ng mga pulis, sinubukan niyang buksan ang dashboard ng sasakyan. Sa loob, may rosaryong sirang kulay itim. At sa tagal ng pagkakahawak niya, narinig niya muli ang pamilyar na bulong. Huwag kang magnakaw. Kinagabihan, habang nasa opisina, nag-ring ang cellphone ni Saldi. Isang private number. Pagkasagot niya, isang boses ng lalaking narinig. Garalgal at humihingal. Sir, ako po to si Tony. Nandito ako sa ilalim ng bahay. Tulungan niyo ako. Napahinto si Saldi. Nanlamig ang katawan. Tony! Anong ibig mo sabihin? Sa ilalim ng bahay? Ngunit wala nang sumagot. Tanging ang tunog ng paghuhukay at isang mahinang boses ng babae. Ibalik mo ang pera ng tao. Nabitawan ni Saldi ang cellphone at sa labas ng bintana ng kanyang opisina, sa loob ng kotse, nakaupo ang anino ni Tony. Nakangiti ng walang mata. Matapos ang sunod-sunod na pagkawala ng mga tauhan, halos hindi na makatulog si Congressman Saldi Mo at ang kanya namang pamilya ay nag-aalala rin. Si Mrs. niyang si Lorna ay palaging nagdarasal sa bawat sulok ng mansyon, samantalang ang mga anak niya ay ayaw nang bumaba sa unang palapag. Hindi ko papasara tong bahay na to! Maring sabi ni Saldi habang naglalakad sa sala. Pinaghirapan ko to! Wala akong kasalanan dyan! Ngunit isang gabi, habang nanonood siya ng balita, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Malakas ang hangin kahit sarado ang lahat ng bintana. Sa mesa, may nakasulat gamit ang abo. Tigil na. Kinabukasan, tinawag ni Lorna ang isang albularyo mula sa kabilang bayan. Si Mang Eli, isang matandang payat na may daladalang sako ng asin at lumang dasal. Pagpasok pa lang nito sa mansyon, napahinto siya. Hindi normal ang bahay na ito, sabi ni Mang Eli. may kaluluwang hindi matahimik. Hindi siya demonyo, pero ginawang aswang dahil sa kawalang katarungan. Napalunok si Saldi. Anong gusto mong sabihin? Lumapit si Mang Eli sa sahig ng sala. Nilabas ang maliit na kandila at sinindihan. Habang nagdarasal, nagbago ang apoy. Mula dilaw, naging itim. May dugong umago sa lupang to, wika ng albularyo. Dati ay may nakatira rito ang pamilyang De Luna. Mga magsasangang pinagtabo yan, ipinatay at tinabunan dito sa mismong lupang ito. Namutla si Lorna. Sino pong pumatay sa kanila? Tahimik si Mang Eli, saka tumingin kay Saldi. Ikaw ang nagpagawa ng proyekto noon, hindi ba? Sa ilalim ng programang Pabahay para sa Bayan. Pero ginamit lang daw sa sariling negosyo. Tila nagulat si Saldi. Di ako gumawa noon! Sigaw niya, nanginginig. Utang sa opisina yon. Hindi ko alam ang mga detalye. Ngunit biglang tumunog ang pader. 3 beses. Malakas. Parang may kumakatok mula sa loob. Sir, isa sa mga namatay ay buntis, sabi ni Mang Eli. Hindi siya nilibing ng maayos at dito siya nakabaon sa ilalim ng basement. Napatras si Saldi. Hindi totoo yan! Kung gusto mong tumigil ang sumpa, sabi ni Mang Eli.
ibalik mo lang ang mga ninakaw mo at humingi ka ng tawad. Dahil kung hindi... Biglang humangin at pumutok ang bumbilya. Sa kisame, saglit lang nakita ang isang hugis ng isang babae. Namumutla, may tiyan ng buntis at mga mata na walang puti. "Huwag kang magnakaw," bulong nito habang tumatagos ang tinig sa bawat sulok ng bahay. Nang makaalis si Mang Eli, hindi na nagpaligoy si Lorna. "Saldi, tama na. Ibalik mo na ang lahat. Lahat ng perang kinuha mo." Ngunit si Saldi, nakatingin lamang sa sahig. Hindi ko kaya mawala lahat ng pinaghirapan ko. Sa labas ng bintana, may itim na nilalang na nakatayo sa dilim. Nakatingin sa kanila. At sa sandaling iyon, alam nilang nagsimula na ang tunay na paghihiganti ng nilalang na minsang inaapi at ginawang halimaw ng kasakiman. Gabi ng Huwebes, malakas ang ulan. Sa loob ng mansyon, tanging tunog ng kulog at patak ng tubig sa bubong ang naririnig. Nakatulog si Congressman Saldimo sa kanyang kwarto. Ngunit nagising siya sa mahinang kaluskos mula sa ilalim ng kama. "Lorna!" Tawag niya, pausang boses, ngunit walang sumagot. Muling tumunog ang kaluskos. Mas malapit, parang gumagapang. Tumayo siya at pinuksan ang lampshade. Sa salamin, sa harap ng kama, may hugis ng babae. Duguan, may mahahabang kuko at mga matang puno ng puot. Napatras si Saldi sa nginig. "Ano ka? Anong kailangan mo sa akin?" Sigaw niya. Ngumiti ang nilalang saka nagsalita sa boses na parang mula sa hukay. "Huwag kang magnakaw." Bago siya tumakbo, sinakal siya ng malamig na kamay. Ramdam niyang bigat ng kasalanan na parang bakal na humihigpit sa liig niya. "Patawarin mo ko!" Sigaw niya, halos walang boses. Hindi ko alam! Ngunit huminto ang aswang. Tumitig sa kanya at bumulong muli. "Lahat ng magnanakaw may katapusan." Biglang lumabo ang paningin ni Saldi. Natumba sa sahig. Nanginginig. Pero buhay pa. Nang isugod siya sa ospital, hindi na siya makagalaw. Paralisado. Habang ginagamot, naging laman siya ng balita. "Breaking news!" Sabi ng reporter sa TV. Lumabas na ang mga ebidensya ng korupsyon kay Congressman Saldimo. Kabilang dito ang mga pekeng kontrata, offshore accounts at ari-ariang nakapangalan sa mga dami. Bilyon-bilyong dolyares ang nahuli. Kinuha ng gobyerno ang lahat ng kanyang kayamanan. Ang mansyon ay isinara at ang mga bank accounts ay naging frozen. Sa ospital, habang nakahiga sa kama, dumalaw si Lorna. "Ano nangyari sa'yo, Saldi?" Umiiyak na tanong. "Sabi ng doktor wala na daw sugat pero hindi ka na daw makakagalaw." Dahan-dahan lumingon si Saldi at sa salamin ng kwarto, nakita niyang nakatayo sa likod nilang mag-asawa ang isang aswang. Nakatingin at tahimik. Tila ngumiti ito, saka naglaho sa hangin. Pagkaraan ng ilang araw, pinauwi siya ng ospital. Ngayon, nakatira siya sa parehong mansyon, pero hindi na ito kasing ganda. Ang mga chandelier ay natakpan ng alikabok. Ang marmol ay may bitak na parang may gustong kumawala. Tuwing gabi, naririnig pa rin niyang boses ng mga nawawala. Si Henry, si Bryce, si Mara, si Tony. Lahat sila parang nagbubulong sa hangin.
Huwag ka magnakaw. Hindi na siya makasigaw. Tanging luha na lang dumadaloy sa pisngi niya habang pinagmamasdan ng kanyang sariling refleksyon. Isang dating makapangyarihang taong ngayoy walang kaya at hinatulan ng sariling kasalanan. At sa labas ng mansyon, may itim na ibong dumapo sa gate. Sa katahimikan ng gabi, may boses na nagsabi, Hindi pa tapos ang hustisya. makalipas ang 3 taon, halos hindi na makilala ang dating marangyang mansyon ni Saldimo. Ang mga pader na dating puti ay ngayon ay puno ng lumot. Ang mga bintana ay basag at ang dating fountain ay tuyong-tuyo, parang labi ng isang patay. Wala na ring kuryente o tubig. Ang pamilya niya ay halos araw-araw na nag-aaway. Mga anak niya ay isa-isa nang umalis. Si Lorna tahimik lang na tila pagod na sa lahat. Sa dilim ng gabi, nakaupo si Saldi sa lumang wheelchair. Nakatanaw sa labas ng bintana. Dating kongresista, dating bilyonaryo. Ngayon, isang taong hindi na makagalaw, nakatira sa sarili niyang impyerno. Wala na. Lahat kinuha nila. Bulong ni Sally sa sarili, nakatingin sa basag na salamin. Ngunit sa refleksyon, saglit niyang nakita ang anino ng babae. Nakaputing mahaba, may bitbit na sanggol. Lorna, Mahinang sabi niya. nakikita mo ba siya? Wala akong nakikita, Saldi. Sagot ng asawa. Matulog ka na. Ngunit hindi siya nakatulog. Dahil niyang ipikit niya ang kanyang mga mata, muling bumalik ang boses, mahina pero malinaw. Tapos na ang kasamaan mo. Nabawi na ba ang para sa mga tao? Nanginginig ang kanyang kamay. Nandito ka na naman. Bulong niya. Ano pa bang gusto mo sa akin? Tinanggal na lahat nila sa akin. Wala na akong pera. Wala na akong kapangyarihan. Sa tabi niya, lumitaw ang babaeng kaluluwa. Hindi na ito mukha ng halimaw. Payapa ang mukha, mahina ang ngiti. May bitbit na sanggol sa dibdib. Lumapit ito at nilapat ang malamig na kamay sa ulo ni Saldi. Hindi ako galit. Wika ng kaluluwa. Ang hustisya ay natupad na. Ang dugo ng pamilyang De Luna ay matatahimik na. Tumulo ang luha ni Saldi. Patawarin mo ko. Ngumiti ang babae. Hindi ko na kailangan patawarin ka. Ang Diyos na ang gagawa niyan. Unti-unting naglaho ang lamig sa hangin ng kwarto. Tahimik, payapa. Ang mga ilaw ng poste sa labas ay muling kumislap. Parang may bagong simula. Kinabukasan, natagpuan na lang nila si Saldi. Nakapikit, tahimik, at tila natulog ng hindi na nagising. Sa tabi niyang kanyang wheelchair, may isang piraso ng lumang rosaryo. Itim, bali, pero kumikislap sa sikat ng araw. Dinala siya sa sementeryo at doon natapos ang mahabang kwento ng kasakiman. Pagkalipas ng ilang linggo, lumipat ang bagong pamilya sa lumang mansyon. Isang mag-asawang simpleng negosyante at ang kanilang anak na lalaki. Habang nililinis nila ang lumang basement, napansin ng ama na may nakabaon sa ilalim ng sahig. Isang kahon na metal. Binuksan nila ito. Sa loob, isang lumang dokumento at isang sobre na may pangalan. Para sa bagong may-ari. Binasa nila ang sulat. Nakasa doon, ang yaman ng taong makasalanan ay minsang mawawala, pero babalik ito sa taong mapagkakatiwalaan. Kung binubuksan mo ang lihim na ito, handa ka na bang harapin ang kapalit? Sabay, pumatak ang tubig mula sa kisame. Isang dugo. At mula sa likod nila, sa pader, unti-unting nabubuo ang sulat na pula.
kang magnakaw. Napatigil ang pamilya, nakatingin sa paligid, at sa salamin ng basement may refleksyon ng isang lalaking naka-wheelchair, nakangiti. Si Saldi. Ang hustisya ay natupad nga, pero ang sumpa hindi pa tuluyang natatapos. Wakas. At yan ang kwento ni Saldi mo, isang corrupt na opisyal ng gobyerno. Tingin ko naman lahat mag-a-agree sa ending, di ba? Pero ano nga bang mangyayari next? Comment down below. At kung may real life stories kayo na nakakatakot at gusto nyong i-feature sa ating channel, don't forget to comment your email. At huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis. Please support my small channel, guys, para tuloy-tuloy ang videos natin everyday. Just subscribe and like and comment. Thank you.